Amen. So, salamat. Magandang awit yung narinig natin sa landas nating tinatahak. Merong nakuuna, nangunguna. Brother Joel, kita ko siya, nangunguna sa kanyang pamilya. It's a good demonstration ng ating pag-usapan. Dahil simula pa nung si Adan at si Eva, gaya ng punto ni Pastor Ben kanina na seducing spirit ay sins from Garden of Eden. Ito na lang kasi para hindi ako mahirapan sa baba na lang. Meron ako ng wire tira. Saan bang wire dito? Ito. Ayan. Tama. Pastor Ben. Ito na lang. I-adjust na lang natin. Ayan. Basta pagbumba ko, hindi po masakit. Diba? Hindi ko makita si Brother Arnold eh. Ayan. Medyo malaki yung laptop ko. Ayan. Okay, safe na. So, pag gagalaw ko, dito na ako dadaan. Amen. So, salamat sa Panginoon. Lalo na sa binigay na mensahe kayo ng umaga. Dala po ng ating Evangelist Roji. At ako mismo ay natutuwa na makapakinig muli. Refreshing po ang Word of God. At kung mapansin niyo po, pag kayo pupunta sa isang flight, nasa na kayo, on the way to, sabi na Kapitan, former Kapitan, mag-introduce, we're heading now to flight, and mag-introduce siya ng mga crew niya. Then yung crew, mag-demo na naman ng safety measure. Ilang beses ka na makasakay aeroplano, ulit-ulitin yun, di ba? Pero the more, wala ka na captive audience ka na doon. Kumbaga, nandun ka na. So, whether you like it or not, makikinig ka talaga doon. Safety measure. At ulit-ulitin yun, ha? Same words. Alam niyo, ang napansin ko mga kapatid is, the more you hear it, may mga punto doon. Kahit inulit-ulit pa yun. Diba, ibang tao ang nag-demo. May mga punto doon na hindi mo nadiing napakinggan nung time na sumakay ka. At nung nakinig ka doon, na talagang, alam mo, nandun ka na sa, may minsan kasi seat mo, nasa harap ka, di ba? Nakaganon ka. Ano man? Dapat hindi ka baba. Yung point ko, last flight doon sa other day, hindi ka pwede i-inflate mo. Then, labas. Dapat doon sa labas bago mo inflate. Tama? Kapitan. Yun. Hindi ko, for how many years ako nakikinig? Doon ko pa nakuha. Oo nga naman, kasi disturbo eh. Naka-inflate lahat. Pagka-emergency, doon na, sa Bisaya pa, magkayagaw na, magka-stampede na, di ba? Kasi naka-inflate na lahat. So, as evangelist, emphasize the Romans 10, ilang years ng mga kompanyon, in labors, ito pang pihirang gano'n. O, sabi pa nga niya na, hindi ako maraming pasakali. Tuloy-tuloy lang. Habang nakikinig din tayo, tuloy-tuloy, ang ganda mo tayo. Amen? It is the words of God, isabi ng Bible, quick and powerful. Amen? Sharper than any two-edged sword. So, ang ibig sabihin, itong Bible na ating hawakan, written in the book, is very important po sa buhay natin. Amen? We call ourselves Bible believers. But sometimes, sabi nating preacher, we are selecting what we believe. Yun ang point kanina, di ba? King James said that. But the problem is, sabi niya, hawak na nga natin ang authority, selective pa ang ating susundin. Ha? Kaya, may the Lord help us to equip, as we listen to the Word of God in this specific topic. The Lord allow me to deliver to you the ordinance of headship with guidelines to biblical marriage.
So, nagkuhan talaga ako kay Teacher Josiah. Tinignan ko anong kaibahan ng 2 and 4. So, sabi ko, may importance. Bakit 2 ang ginamit niya? No? Hindi naman sinabi mo, Teacher, di ba? Nga, ito yung topic mo, Pastor. The ordinance of headship with guidelines 4. So, 2 eh. So, may leading direction. The word 2 is a direction. You will go to. So, kaya, ang gagawin natin, mahaba po ang the ordinance of headship with guideline, the ordinance of headship. Then, yun ang magiging draw, or doon tayo mag-draw or mag-jump, apply natin yung to biblical marriage. Lalo na mga unmarried people dito, sa ating mga kaibigan dito, wala. Kaya si Brother Francis, sana yan. Wala. Yan, tago. Nagtago. Ayan. Ayun, nandun. Very helpful po because when Pastor Ben emphasized that when I am attending, or first time I attended, of course, Lipa City, I was not yet saved back then. And the conversion story of my life is when somebody shouted in the camp meeting at nagsigaw siya, "Kakasave ko lang!" Then, na-amaze ako doon sa event na yun na itong tao na to, nakilala ko to the other first day. Then sumigaw siya ng mga ilang days after conference, mga camp meeting, third day na ata yun. Sabi ko, may something dito nga talagang it works na amazing sa Baptist na ako dati. Kakaiba ang environment, yung alam mo yung nandun yung preaching palagi, walang basketball, walang parlor games. Ako yung leader sa parlor games eh. Kaya medyo malikot ang katawan ko kasi mahilig sa alam mo yung mga parlor games, di ba? So, mga kapatid, that day, mga events forward, hindi naman at that day na save ako eh. Ginamit ng Panginoon yun na it will examine my heart. Little by little, then nag-attend ako sa isang conference together with this men of God. Then doon sa isang isla ng Pangasinan, meron silang in-interview dahil pro nga siya. Pro i-add yung prayer. Kasi importante sa kanya. Doon siya namulat. At dahil ayaw niyang bitawan yon, honest na lang nagtanong yung mga pastors doon with the fellowship. At sinabi ng pastor, sige, nagdaligtas ka talaga sa sinner's prayer at kailangan mo talaga yun. Sige, itatanong ka lang namin, kailan ka ba na-save? Before ka nag-pray? During ka nag-pray? Or after ka nag-pray? Nahirapan yung Amerikano. Tinagalog ko lang ha. Nag-pause siya, nahirapan siyang sumagot. Ako din, nakikinig sa mga gilid-gilid lang, mga spectators naman. Ako din, mahirapan din ako kung ako lilingon yung nagtanong ba, ikaw Brad. So, personally, I examine myself. Kung nasa faith ako, then at that moment, mga kapatid, kailangan ko itong siksikin ng Bible kung ano ba talaga. Kasi wala ko talagang alam eh. So at that moment, mga kapatid, ay tinulungan pa ng Panginoon. Of course, gusto niyang maligtas tayo. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So, a right repentance, of course, diniscuss ni Pastor Ben nung mga years ago, na talagang upon acknowledgement sa truth, the gospel, the right object, 1 Corinthians 15, verses 1 to 4, is automatically, you also repented. Sabihin, tinalikuran mo yung maling, akala mong ligtas ka dahil nag-pray ka. And here guys, you have the belief in the true gospel. And only believing. Yan po ang pinaybay. Ang ganda ng Acts chapter, buong Acts pala yan kanina. Doon ako, grabe ang word of God. No? Ang kumbaga, very clear. Kung sino man ang hindi naklaruhan doon, ay examine niyo po ang sarili niyo. Amen? Very clear ang kapatid kanina. No? Believe, believe, believe. So,
So upon the moment of believing, then I told my wife, I just got saved. Sabi niya, bakit? Ayun, sinare ko sa kanya na in memory of what I have received is not the real gospel or not the real right object. 1 Corinthians 15 verse 2, yun ang aking examination na ang I believe in vain. And now, I have that real object, that foundation that is rock, that Christ died for my life, buried and rose again for my sins. And hindi naman siya nag-scorn sa akin at sabi, ha? Pira, nakapag-asawa pala akong unbeliever. Hindi naman. Nasaya siya. Salamat sa Panginoon. At si Evangelist, yung pastor ko dati, hindi din siya nag-scorn. Ang tagal, kaibigan, dinala mo nga ako sa Panginoon or something like that. Hindi naman. Wala, nasaya siya. Amen! What a testimony of God. Amen? Confirm. So praise God. No, that time, that headship that I have, naramdaman ng wife ko. Dahil nung time pala na hindi pa ako saved for about mga months, no, after we got married, hypocrisy ang aking ipinapakita sa kanya. No? Kaya yung punto ni Pastor Ben, sinabi ko lang, pero hindi ko kakagawin. Naramdaman niya yun. Naramdaman niya. Because there was one time na ang homecoming i-attend doon sa venue ng Lipa. Alala niya. Then meron akong statement na naiyak yung wife ko. Na yun pala yung manifestation, sir, ng hypocrisy. No? Na hindi ko lang sinasabi ni sir, pero of course wife kila na araw-araw ko yung isama. But nung na-save na, iba ng headship. Na it will, sabi ng kanta ni Brother Joel kanina, yung tahak na tatahakin mo ay susundan mo yung Panginoon, yung ways of the Lord. Amen? Hindi na pilit. Amen? Kundi yung headship na binigay ng Panginoon through giving us the words of God ay yun na yung nag-guide sa akin. No? All the way sa aking marriage line. Kaya, may God help me as we listen to these words of truth. Let us read the Bible. Of course, nandyan lang, basahin natin lahat in 1 Corinthians 11 verse number 3. Okay, basahin natin. Ready? Go. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Okay? I will ask prayer, no? Saan yung tubig ko dito? Nadala ba yung tubig ko? Baka may maubusan akong gasolina ba? Ayan, diyan na. Thank you. Sige, mag-pray muna tayo. Let us pray. Our dear Heavenly Father, we thank you for that very precious verse in your words written in a book, even preserving it at nabasa pa namin ngayon. Powerful instruction, Lord. And thank you, Lord, that you allowed me, given me an opportunity to be a blessing to your people, even to the body of Christ, and represented by these people over here. And Lord, sana sa mga ma-deliver na mensahe, makapagpatibay ito sa bawat isa. And Lord, thank you for that salvation really given to those who believe. And I'm one of the beneficiary, and I benefited all of those spiritual blessing, Lord, upon believing. And Lord, sana itong buhay na ito ay patuloy niyo pong gamitin at lahat ng mga brethren na nandito at willing na mabigyan ng instruction, na upon receiving instruction at gayahin namin at will follow the attitude of those people who they gladly receive your word and they rejoice and apply these things, Lord. And may your name be glorified as we learn these things. After all the learning and getting, ay kayo ang aming i-glorify at i-magnify sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, without much ado, that verse ay mahati sa tatlo. Kung pag-usapan natin yung doctrine of headship. No? Kung i-diagram natin, ganyan po siya. Una, ang Diyos. Siya yung above sa lahat. No? He is the one who is higher than the highest. Sabi ng Ecclesiastes, I don't have time to locate, pero there's a term, higher than the highest. So, sino pa ang pinaka-high, ay may higher pa. And that is our Lord God. Amen?
And one of the doctrine, one of the faith is the triune God. Yun ang point kanina. We are the Trinitarian. And many people doesn't believe that. No? Not only 1, 2, but millions of people deny the Trinity. And that God is the head of Christ. Yun yung unang first set. Then, second set is Christ is head over the man. Then the third set is man is over the woman. So, 1, 2, and 3. So, unahin natin yung number 1. Okay? Number 1. God over Christ. No? The headship of God over Christ. So, ano po ito? Meron po itong mga slide na ating ibabaybayin. At hinahinay lang. At bumbastic. Doon na lang tayo sa dulo magbumba. So, una. That headship over Christ ay makita natin mga kapatid. May scripture po dyan. No? Kung sinabi ni Apostle Paul na si God is the head over Christ or the head of Christ is God, he is referring to role and function within the Godhead, not denying Christ's full deity. Kasi aking tanong din natin nga kung si Kristo ay below, then si God ang head. So parang sa GW, less God na ito kasi meron pa palang over sa kanya. Di ba? Pero hindi po. Hindi po. Bakit? Kung i-illustrate natin is ganito. It speaks of order and submission in role lang siya. May role po siya why He came to earth. At ang title niya, Christ. The Christ of God. Ay ang title po niya. May role and submission niya. And ito ang illustration. Sa ating third part na man is over the woman, ibig sabihin ba kung ang man is over the woman or the head of the woman is the man, less human na ang woman? Kung point dito, ganun din ang God headship over the Christ or Christ of God, no? Hindi less God. Kung ang role ng husband is the head of the wife, hindi na ba tao ang wife? Tao pa rin, amen? Love your wife. Amen, mga husband? That's why you love your enemy. Joke lang kanina. No, ang point dito, mga kapatid, na ang pinag-usapan natin dito is role and function. Amen? So, kuhan niyo pong punto. Kaya hindi lulusot yung mga denial of Christ dito. Ayaw ko maniwala na si Kristo ay Diyos. Bakit? Mayroong head si Kristo. O, gamitin yung verse na ito. Ito na ang sagot. Mismo ang verse lang sasagot. Hindi ibig sabihin na less, parang may head siya, less God. No. Just like the man, the head of the woman is the man, hindi not human being ang woman. But role and function ang pinag-usapan mo din. Amen? What are those verses about role and function about Christ came to earth? Ito po, scripture reference that showing na mayroong headship ang God over Christ. Sinabi ng anak mismo, Jesus admit and tell it in His own mouth, John 4:34. Sinabi niya mismo, my meat is to do the will of Him that sent me. Yun yung role niya. Meron siyang work na ipapagawa daw sa nagpadala sa kanya. At gagawin niya ito hanggang dulo. Finish talaga. Yun ang goal niya. I-finish niya. Yun yung role. Bakit siya nag-manifest in the flesh? May task siya on earth. Amen? At sabi niya, a statement is, He is just submitting to the will of the Father. Amen? Ano yung role? Why He came? Next verses to that is John 5 verse 30. Sinabi niya mismo, I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me. Very clear. Anong point ng Bible? Pag sinabing God is the head of Christ, hindi less God. Same God, pero may role and function.
Bakit siya pinadala? As the Son of God. At next verse to that, John 6:38, "For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of Him that sent me." Very clear, consistent. Gaya na sinabi ng first evangelist na one or two scripture, the matter is established. Amen? Then next verse is John 14 verse 28. Anong sabi niya mismo? In relation sa binasa natin sa 1 Corinthians 11. My Father is greater than I. That's the headship. Not being lesser God. Greater in position of authority during Christ's earthly ministry. Not greater in divine nature. Ano po? Then next is scripture reference is 1 Corinthians 15, 27 to 28. The Bible says, "And when all things shall be subdued unto Him, then shall the Son also Himself be subject unto Him that put all things under Him, that God may be all in all." Imagine nyo po. After all, the role when Christ came to earth, even the time na ibigay na daw sa Kanya, then shall the Son of Man also Himself be subject. Sino yung Him? Unto God. Yung God na yan, ang nagbigay din sa Kanya na ilalagay diyan lahat ng mga power under Christ. So siya pa rin. Para ang mag-glorify that God may be all in all. Amen? So Christ, gusto niya, ang role niya, iangat ang will of God. Praise the Lord. So that's our Lord. Very obedient Lord. Amen? Kaya next verse to furthermore madiscuss natin or statement, ang headship of God over Christ does not mean Christ is less than God. The Bible clearly states that Christ is fully God. And what are those verses? In John 1:1, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So, wala pong kalusot, walang palusot. May mga tao ayaw talaga sa salita ng Diyos. Very clear ang Bible. Wala na pong kawala siya. Kung authority lang pag-usapan, kaya kung may mga kausap kayo na INC, ayaw nila sa Bible nyo. Kasi nagsasabi ng totoo. Amen? Kaya mahirap, no? Kaya ang ating isa sa mga pwede nating ikuan is beseeching. No? Susumamo. Kasi kung sabayan mo siya yung galit din, siya ayaw mo ayaw nila maniwala, ay wala. Away na lang kayo. Amen? Kaya beseeching. Yan ang point kayo na. Beseech. Sumamo and pray that God may open their eyes as you preach to them the Word of God. Klaro po na si Kristo, sa verse 1, may mention na He was God, the title, eternal Word. At ang Word na yan, yun po ang eternal title of the Son of God, ay pumunta sa lupa at nagkatawang laman ng tao. Amen? Flesh of man. Pumasok siya para siya po'y mag-dwell among us. Of course, the dispensational boundary for the Jew first. Amen? Hindi naman topic natin yan. He first came to His nation. Kaya na sinabi kanina, in the flesh of the Abrahamic race, not the Gentile race. No? Kaninong flesh? Anong flesh? Of course, seed of David. No? Hindi po siya seed of the Bawilnyo. No? Pag sinabing, ako si Kristo, anak ka ba ni David? Yun ang unang tanong. Di ba? Kasi kung hindi, kahit David ba pangalan mo? David. Hindi pa rin yun. Kailangan ng test kung Jew ka ba. Kailangan ng test kung ikaw i-tribe ni Judah ka ba. Paano po? That's the veracity kung totoo ka bang Kristo. And praise God, He is our Lord. Even, He is not only the God of the Jews, He is the God also of the Gentiles. Amen? Very clear po yan kanina. The preaching ng gospel. The headship of God over Christ does not mean Christ is less than God. No? At one of the verse, I and my Father are one. Yun yung leading. John 10 verse number 30. So, very clear po yan. Another verse to that is, sa Kanya mismo, sa kay Kristo Jesus, nananahan sa Kanya, in that bodily, ang Godhead. What a wonderful, wonderful truth. Amen? Wala pong any man, any scientist makapag-imagine. The one who is the
Creator of heaven and earth, walking down on this earth. Walking down. Not in the land of Archipelago, Philippines, but in the land of the place of his forefathers, Abraham. In the land of Israel. So kahit naman, pumunta pa rin siya dito. Amen? That is God. Yung pagdating niya dito, ang title niya, In Christ dwelleth all the fullness of God. Godhead, bodily. What a powerful explanation of who Christ is. Amen? So yun po natin, makita natin. One of that verse also emphasizes the deity of Christ, but unto the Son He saith. Sino yung He saith? Ang nagsabi ang Ama. Sinabi ng Ama, Thy throne, O God. Imagine niyo po, Ama na mismo. Kasi yung pronoun na He, God the Father. Ang sinabi ng God the Father, ang trono mo, O Diyos. Imagine niyo po, that's acknowledgement. Even the Father acknowledged the deity, ang pagka-Diyos ng kanyang anak. Thy throne, O God, is forever and ever. Kaya pag sinabing God is the head over Christ, ano ngayon? Send summary to 1. It shows God's divine order, not Christ's inferiority. Na hindi siya less God. Siya lang ang Ama nag-lead, at ang anak ang nag-akumbaba. That's the mind of Christ, that He is willing in Philippians 2 and obedient even unto death. At both equal pa rin sila kahit nag-obey siya. Equal in deity and equal in glory. And number 2 summary, it reveals Christ's obedience in redemption. Christ's submission fulfills the plan of salvation, showing perfect unity within the Godhead. The work of salvation is the work of the Trinity. Amen? Yan po ay trabaho ng Trinity. Sabi nga ng kasabihan, the Father planned it. The angel inquire about it. Then Jesus Christ brought it. Then His blood bought it. The Holy Spirit wrote it. And the preacher preached it. And anyone who will say, I hear it and I believe it, you can say, I got it. Hallelujah. Amen? Pan lang yun. Ang tawag ni Pastor Min is advertisement. Patalastas. Nabasa ko yun long time ago. Amen? Sa isang book about the plan of salvation. No? So yun po ulit. Kaya pag sinabing God is over Christ, yun po ang ating maalala. Amen? Problema, mali ang aking Roman numeral. Kaya, ang ibig sabihin yun, tao lang. No? Nadagdagan ko ng isa. Kaya nadaging second point na tuloy ang summary. First point pa yan, mga ito ang second point. Christ over man. Amen? Yan ang second point. No? So, tapos na tayo sa first point, mga and tuloy na tayo. Sabi nga ni Preacher Josiah kanina, we will start so we could end early. Wow. Parang hindi makapaniwala. Okay. Number 2. Christ is over man. Because man was created first and is given the responsibility of leadership, kaya tinawag Christ over the man, not Christ over the woman. Siya ay talaga yung pribilehiyo. That's the privilege of the man. Siya tayo ang unang nalikha in the history of mankind. Kaya very, very clear po ang headship niya. That Christ is over the man. So, yun po ang direct privilege natin. Kaya, very clear sa Genesis 2:7, God formed man first. And the Lord God formed man in the dust of the ground. He breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living soul. Hindi sila sinabay at ginanon ng Panginoon. Adan, yan ka. Tapos ipat, yan ka. O gano'ng haba ang buhok ng ipat? Hindi ganon. Ang nilagay at nilatag niya doon sa kung saan man siya nag-masterpiece, hindi ko alam kung nilagyan ng table, hindi ko alam kung talaga bang, wala itong idea. Imagine na lang natin na talagang pinurma ng Diyos ang obra maestra niya, masterpiece of His creation.
And He has an effort. Alam niyo po, yung mga unggoy, mga giraffe, yung kahit mga animals, sinabi lang niya yun. Beast of the field, fowl of the air, let that be, let it be. Pero pag sinabing tao, hindi pwede. Dapat espesyal. Di kaganda natin, ulit. Espesyal kayo sa Panginoon. Ang tanong, espesyal ba ang Panginoon sa atin? Talagang dapat natin i-espesyal ang Panginoon. Amen? Gusto natin palagi espesyal eh. Hopya, espesyal. Ayan, espesyal. Espesyal lahat. Gusto espesyal. Pati upuan, espesyal. Oo. Pero pag Diyos na, okay lang ang Panginoon. Basta-bastahin lang natin. So sana hindi po. Amen? Yun ang privilege ng mga man. Amen? Na tayo ang nilikha. Of course, may privilege ng woman. Mamaya na po kayo. Unahin muna ng mga lalaki. Amen? So the Bible is very clear in Genesis 2:16 and 17 that commandment in the garden was given to Adam directly. Wala po pa ang babae dyan. Kaya nung sinabi na, in the day, all of the trees of the garden thou mayest freely eat, but in the midst of the garden thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die. So siya po ang binigyan ng warning din. Of course, siya ang unang ginawa, siya ang binigyan ng first-hand information. Very, very important po yan. Tayo, sabi ng kanta kanina, ang aking landas na tinatahak. Of course, yung leader na yan, siya yung dapat first-hand tayo makakuha ng information. Amen? Mga husband, mga father, mga leaders of the churches. Kaya, thank God, Pastor Ben, sabi niya, sige, basahin nyo, bigay ko sa inyo to, i-print nyo. So, sino po ang unang makakuha ng first-hand information? Mag-print. Bago niya i-share, di ba, Pastor Ben? Bago niya i-print, basahin niya muna, baka may magtanong eh. No? So, yun ang maganda, Pastor Ben, di ba? Basahin muna, first-hand information. So, Christ, headship over the man, Romans 5 verse 12, sin entered into the world by one man. So, ang one man, i-describe is Adam, showing his representative headship over mankind. No? Hindi ibig sabihin na for one man sin into the world, death by sin, and so death, ibig sabihin na hindi kasali na ang babae. No? Representative lang, si Adam over mankind. Okay? Next verse. So Christ as the head of man means that men are directly accountable to Him for leadership, for obedience, and for responsibility. Saan? In the home, in the church, and even before our Lord God. No? So makita natin, may isang expression. Bakit po hindi sinabi ng Bible that Christ is the head of the man and woman? Pwede naman. No? Pwede naman. Pero, ang Biblia ay clearly nag-instruct sa atin, sa salvation, Christ is one in all. No? Men and woman, Christ is all. No? Christ is indeed the head, both in woman, neither male, sabi ng Bible, neither female. Wala pong lalaki, wala pong babae patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Identification that you are in the body of Christ, and Christ gave you the identification by the Holy Spirit baptism. Walang lalaki, walang babae yun. Amen? So pag sinabing salvation of the soul, neither male nor female. Pero bakit special po ang Christ over the man? Kasi, kaya na sinabi ko kanina sa God over Christ, the role and function pa rin. Kaya, sa context nating binasa sa 1 Corinthians 11, Verse 3, a role and function pa rin in creation, that in family, in church life. That's why he says, the head of the woman is the man. So very clear mga kapatid, that instruction. God designed man to lead the woman, to follow in that order. Amen? Ephesians 5, wala man nilagay ko dyan. Verse number 23, sinabi ng Bible, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So, didisenyo ng Diyos yan. That God over Christ, Christ over man, and man over the woman. This shows God's order in creation, not denial of Christ's authority over all. So, makita natin in summary. Bilis lang to number 2. In summary. Pero
may diin po yan sa next principle. Kasi inuna ko lang yung tatlong category. Then, dagdagan pa natin yung male headship mamaya. No? Male headship mamaya. Dagdagan natin. Christ is the head of man because, yan ang unang summary, no? Was given primarily a responsibility and a leadership by God. So, ang responsibilidad kanina, sinabi ni Pastor Ben that the Spirit speaketh expressly that in the latter time, some shall depart from the faith and giving heed to seducing spirit. Grabe ang bigat ng instruction kanina. Kaya ako, napagano'n ako. May sabi niya dito na ang problema ngayon, dumadaloy na sa internet. Diba? Dumadaloy na sa mga mobile data. Na dati, sabi ni Pastor Ben, may schedule po ang mga cinema or mga whatever panunood. Pero ngayon, anytime, i-google mo lang. O, i-ganon mo lang agad. Nandiyan na. Ching! At maganon ang mga mata. Ang mga bata, ang mga natin, tayo, mga leader na tahanan. Tayo ang may responsibilidad to lead our family para yung landas na tahakin ng ating mga anak sa Panginoon. Amen? Ang Diablo, grabe kawai, sabi ni Pastor Ben, the doctrines of devil, may doktrina din siya. No? Kung tayo nga, naantok pag magkaroon ng doktrina, ang grabe ang Diablo, magbibigay ng hindi talaga kamantok. Ganun ka-powerful siya mag-seduce pagka doktrina ang introduce. Di ka mantok sa Diablo nga doktrina. Hindi ka talaga pantukin kasi nandun yung mga fairy tale, nandun yung mga grabing mga mapasigaw kayong entertainment, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. At gaya na sinabi kayo na, hindi nga exempted ang Panginoong Hesus. Di ba? Grabe yung offer ng Panginoong, ng Diablo kay Panginoon. Kingdoms of this world will be yours. No? Lahat na, pati utang, pati mga ghost project, sa iyo na. Pati problema na sa mundo pala. Mga kapatid, when the Bible speaks about the man is over the woman, may responsibility po tayo, mga lalaki. Amen? Kaya mga unmarried men, be ready of you that responsibility. Kung hindi ka pa nga responsable sa iyong sarili, how much more leading a wife, leading children, leading people. Huwag kang sabi, pag-asawa ng papa, tingnan ka sa papa mo, sure ka anak. Pag-ising pa lang sa umaga, pag-saing pa lang. Di ba? So, alam niyo yung lahat ng mga decision making ng unmarried, minsan pag ganon, di ba? Kaya there's a father who will lead the people, the young people. Amen? Pastors teaching the church, and praise the Lord. The man is the head of the woman in terms of role and order, but all are under Christ in salvation. No? So, yun po, para may distinguishing factor po natin yung pag sinabing Christ over the man, role and function yan. So, hindi sabihin na hindi na si Kristo head sa woman. Head pa rin siya in all nga kung salvation. Pero ito, role and function, even especially in family, in church, and in relationship. Then, number 3 na po tayo. Okay. Last part ng ating first topic sa 1 Corinthians 11 is man is the head over the woman. Third, and the first point of that, why is the man head of the woman? The answer is created first. Yun ang next ng previous na verse natin binasa, that Adam was first formed, then Eve. 1 Timothy 2 verse 13. The man was made first, then the woman was made for him. So very clear po yan. No, then. Next verse to that, next reason to that is the woman made for the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Huh? Not the way around. Not the way around. Wala namang sinabi ng Bible na pwedeng baliktad. Wala. Kung clear ang instruction, follow the instruction. No? Unfair naman ang Panginoon. Hindi unfair. God is protecting you. Mamaya ipakita din ang beauty ng protection sa inyo mga daughters, mga wives. Amen? How God protected you. So, that is the truth. Eve was created as a help meet for Adam. Suited for Adam. Meaning, meat is suited. Kaya mga unmarried,
Men, parang kumapira na kayo yun. Kurt, nandyan ka. Not all woman is suited for you. There is something, a perfect woman God prepared for you. So what you will do? Mind the God, mind the Lord, because He is minding you. Yan po. Huwag ka mag-mind sa, asa na yung head ko? Mind the one who will provide, amen? God will give it in His perfect time. So yun po ulit. Number 3, accountability given to Adam. Binigyan po siya ng accountability. Anong accountability? When sin entered, even though Eve ate first, siya ang kumain muna. Siya din ang nakasala, of course, kasi weak po siya. Doon dumaan ang seducing spirit kay Eve. At alam ng diablo paano talunin yung strong man. Saan? Doon sa weak point. Sino yung weak point siya? Si Eve. Then God called to Adam and held him responsible. Romans 5:12, for as by one man sin entered into the world, and death by sin. Sino yung responsible? Sino yung sumalo sa lahat ng mga losses, damage? Of course, the responsible man. Siya yung head. Kaya very careful po tayo kung ano ang nauo natin. Kaya sinabi Pastor Ben, dahil kasilpon yung papa. Kahit ba, ganun. Ngayon, ang si White naman nag-decide, ano ba, i-click ko na to, bilhin ko na to, na hindi mo alam kung anong pinagsabi niya. Sige. 10,000 pala ang amount. Pagdating nyo, parcel, delivery. Ganun. Ano yan? White mo wala. Sir, 10,000 sir. Wait, ito, hindi ako nag-order niya na. Wala na, kapag-bubo ka na. Kaya careful mga husband, amen? Kasi lahat ng makalimutan, ikaw pa rin ang sisisihin, amen? So, di ba, ibig sabihin, ang leader pa rin ang sisisihin, amen? Pag mong sisihin ng wife mo, nagtukpi doon, nakalimutan ng sapatos. Huwag mong sisihin, ikaw dapat naroon mo yan. Hindi yun. Ikaw ang leader. Amen? Ikaw ang overseer. Amen? Sisihin mo ang sarili mo. So, yun po, kapatid. Sana nabuhay kayo. Sabi. Hindi naman ang Panginoon ang magpabuhay sa inyo. Amen? This shows headship means accountability before God. Kaya, mga man, over kayo doon. Headship kayo over the woman. Pero responsible po kayo, accountable po kayo. Amen? Just like Adam is accountable sa mankind. Siya yung lahat ng sisi nasa kanya, hindi kay Eve. Do siya ang natukso. Number 4 reason is why man is head over the woman is a picture of Christ and the church. Yun ang role talaga kanina, Ephesians 5 verse 23. Very clear po yan. For the husband is the head of the wife. Kaya 1 Corinthians 11 is correlation sa Ephesians 5:23. And even as Christ is the head of the church, and marriage is designed to reflect the relationship between Christ, loving head, and the church is the loving submission po ang response din. Amen? So, praise God. Number 5. Number 4 lang pala. Then, another statement is, bakit hindi minention ng Biblia na man is the head of his family? Bakit specific lang na woman? Pwede naman. Pero bakit? Sabi ng Bible, Apostle Paul in the scripture was focusing on the man-woman relationship, especially in the context of marriage. Kaya, ordinance of headship with guidelines to biblical marriage. Kaya yun ang context. Children are under the authority of both parents, but the headship in marriage is specifically ang pinag-usapan man over the woman. Kaya po, very important po yan. Iba po ang tawag doon mamaya is the male headship naman na principle. Kasi ito 1 Corinthians 11 kasi ating dinaisek First, second, and third. Nasa third na tayo na pag-dissect ng verse na yon. Kaya, hindi naman masama magsabing the man is the head of his family. Kung ilagay mo sa 1 Corinthians 11:3, hindi akma doon. Dapat doon sa other principle, headship pa rin pag-usapan. Kanya po?
specific yan in marriage, man over the woman. Kaya makita nyo po, very specific. As 1 Corinthians chapter 11, nandyan na-mention nyo na ang woman have the power over her head. Ano yung power? Yun na yung gamitin mo, authority mo, si husband. Ang daughter, si father. Ano po? So may mga ganong principle na gustong idiin ng Bible. So scriptures shows a broader picture. The husband is the head of his wife. The parents over the children. The father is primarily accountable to lead his family. Genesis 18 verse 19, I know him, sabi ng Panginoon, that he will command his household to keep the ways of the Lord. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15. That's an example of the headship of a father over his family. So, in summary, number one, pag sinabing man is the head over the... Yan, mali na naman ako. Hindi ko lang na-carry over yung man title. In summary is, headship is based on original design in creation. Not culture, not tradition. Hindi po kultura po. Na dahil nasa Chino ka, nasa Japan ka, ganun talagang sistema nila, nasa ganito ka, hindi po. Doon tayo magbase kung anong sabi ng Panginoon. Amen? Hindi sa kultura. Kasi ang Pilipinas, matriarchal tayo Mamma Mia. Hindi sa kultura tayo mag-base. Doon tayo sa God's original design in creation. Amen? Biblical headship means the man leads in love and the woman follows in honor, reflecting Christ and the church. Kaya, man is over the woman. Christ is over the church. Amen? Siya ang head of the body, the church. Ito yung pinag-usapan natin. Tapos na yung 1, 2, 3 na category. Dito na tayo sa more principles about headship in the Bible. Of course, from Genesis to other books of the Bible. Para dagdagan palalo ng Panginoon, wrong spelling pa rin. Naka-remember sa first mga speaker. Dami na, no? So, huwag niya pansinin niya, no? Okay. Number 1, male headship before the fall. Ito yung history ng headship ng male sa lalaki mismo. Noong wala pa nagkasala ang lalaki, sinabi na ng Diyos sa Panginoon, ang Panginoon nagsabi sa tao na lalaki, sinabihan niya si Adan, Adan, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. Yun ang sinabi ng Panginoon kay Adan. Ang tanong, natupad mo ba? Ang history ay nagsasabi na mayroong pumasok na manunukso. Wala namang sinabi ni Eve, tukso, layuan mo ako. Walang ganon Wala. Hindi niya kayang ma-distinguish kung tukso ba ito hindi. That's a very, very grabbing successful ng mystery of iniquity even in the Garden of Eden. Walang idea si Kuan na may alarm ba? Ano yan? Evil na yan. Walang ganun. Wala siyang alarm or any, tawag ng Brother Jack, yung any device na magkaroon ng, alam mo yung smoke, something like, alarm, na level 1, level 2. Walang ganun. Detection. Walang detector siya na alarm. Sabi ito, evil na to, Satan na to. Wala. Kaya very, very helpless woman. Nakipag-usap sa very dangerous personality and very makata. Magiling. Grabe yung gano'n-gano'n. At sabi niya, kasi slithering snake slithering serpent. God sent. God sent. Talagang babae. Gano'n may save sa SM. Imagine mo babae. Kasi may story dyan si Brother Rolly nagsabi, yung nanay niya, napapili ng isang tarpaulin, Brother Bernie, tarpaulin si Nanay Masini, nakapapili. Hindi ko alam kung makarinig siya sa akin ko. Video na ito. No? Nakapabili. Alam mo, 2,000. Pero ang kuha niya, 1 liter lang. Grabe, paano kaya bininta yun? Paano kaya
yung marketing strategy. Baka, baka ito'y nais ka ng stretchable. Imagine, pag ganun, mamatag 200 lang yan. Tapos naging 2,000. So, ganun katindi yung mga marketing. Kaya nga minsan, nung magpataot ka ng mga ganito, marami nang isabihin, sir, ito, sir, anti-ganito, sir. Mga ito, sir, pagkaling ganito, sir. So, kung maraming mga description, mahal na. Sobrang dami ng mga description. So, grabe ang mundo mag-seduce. Ganon nangyari. During temptation, nangyari si Mel. Nandyan kasama, hindi nag-intervene ang head. Amen? Walang wisdom na wala din sa isip niya. Ang kanyang rule and function, nahayaan ang kanyang wife hanggang natapos ang transaction. At sabi niya, ingon ng Diablo, success doctrine delivered. Doktrina yun eh. Doctrines of devil. Pastor Ben, success. Sabi ng Diablo, wala. Talo tayo. Talo ang tao. Wala nag-role. Wala nag-function ang role protector. Sino yung protector? Si Adan. Wala nag-function during that time. The male headship. Hindi na-exercise niya. Kaya nangyari, after the fall, the woman was charged by God. Dahil ang nangyari, nahulog na ang mankind sa kasalanan, sinabi ng Diyos. Hindi naman niya sinabi ito before the fall eh. Sinabi niya ito after. At sinabi niya, unto the woman, He said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow, thou shalt bring forth children. Ayaw ko na mag-asawa. Ganun pala yun. Mga hindi naman. Na keso, ganyan ang kuhan. Harapin mo na yan. Yan ang talagang consequence. Ang will of God to face that consequence. Kaya huwag kang matakot. Amen? Ang mag-asawa. Yun pala. Kasi ang pagiging magkapamilya din at magbuo ng pamilya, will of God. So, yung dalawa, magkaroon ng pamilya, will of God. Sakit ng mga anak, will of God. Kasi yan ang tanggapin mo na yan. Mga babae, totoo po yan sa buhay, even present. Yan ay yung nangyari na consequence dahil nakinig siya doon sa Diablo. At ang isa pa sa instruction, ikaw babae, thy desire shall be to thy husband. At ang ruling, and that husband will rule over thee. So makita niyo po yung direct instruction after the fall. Number 4, then the husband's headship over the wife. Sinabi ni Kristo sa kanyang salita, or sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, the husband is the head of the wife. So carried over yan. From the time He pronounced, carried over. And even now, ang ating motivation, hindi lang dahil sinabi ng Panginoon sa Genesis, ang motivation natin, dahil si Kristo mismo ang example. Mga husband, amen? Si church mismo, mga wives, an example ng submission. Hindi si church. Amen? Kasi, paano yun eh? That's a past history sa Genesis. Pero tayo nananahan dito sa, tawag na kanina, yung panahon natin ngayon, the age kung saan yung mystery revealed to us. Kaya tayo mga husband, we are responsible. At number 5, mga magulang. Ito yung sinabi ko sa inyo na i-emphasize pa ng Scripture. Hindi ito sa kanina sa 1 Corinthians 11.3. Special lang talaga ito yung 1 Corinthians 11.3. Yung overture principle ng husband over his wife. Ito, more on principle about headship na mga magulang ay responsible to rule well his own house, to rule it well. Kasi ako mismo bilang nagdala ng local church, families ang aking in-oversee. Nagtuturo ako at nagsabi, mga asawang babae, kayo ay magpasakop sa inyong husband. Sabi ng membro, ganun ba, pastor? Parang hindi ko makita sa white mo. O, di ba? So, or halimbawa, magsabi ang preacher, kayong mga husband, mahalin nyo ang inyong mga asawa. Babae. Sabi ng mga nakikinig, parang wala ka pala mga asawa, preacher. Di ba? So, may sabit. Di ba? May sabit.
Kaya makita natin mga kapatid, na makita natin how important is the role of the parents. Amen? Na ang parents, kung anong sinabi, of course, makita natin yung bishop, yung pastor, na example nito. Ayan. Tingnan niyo po, 1 Timothy chapter 3, very good example ng magulang na Christian sa panahon natin ngayon sa in the age of grace. No? Ito mismong family ng pastor. Kaya tulungan nawa tayo ng Panginoon, no, na mag-lead sa ating family. This is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. A bishop then must be blameless. So, nauna yung papa. Of course, siya yung husband of one wife. Vigilant, sober, good behavior, given to hospitality, apt to teach. Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre, but patient, not a brawler, not covetous, one that ruleth well his own house. So yan po yung parents' headship. Tinignan niya ng Bible mismo, na oversee na yan para sa ating kapakanan, para sa ating kabutihan. Kung yan ang susundin natin, it is good for us, mga brethren. Amen? Wala pong ikakasama kung anong susundin na mabuting instruction ng Panginoon. Amen? Wala pong anything na harm kung susundin mo yan. Pero kung yan ay hindi mo sundin, mamaya, ano ang mangyari? Very, very disastrous. Kaya makita, not only doon sa pamilya, lalabas naman tayo sa workplace. Pagdating ng mga workplace naman, meron tayong head doon. Sinong head sa workplace? Yung master. Sino po siya? Of course, yung nagbibigay sahod sa iyo. At hindi ka lang mag-obey sa mga believer na master. Lahat, kahit unbeliever yan, sundin mo dahil pumasok ka na eh. At nagbibigay na siya ng sahod sa iyo. So, kung anong sinabi niya, sundin mo. Will ng Panginoon yun. Kalooban ng Panginoon yun. Kahit at nagkaroon kayo ng contract na pumasok ka na ng bilang empleyado or magkaroon ka ng benepisyo out from his company or out from his business. Kaya, nasakop ka na doon sa kanya. Lahat ng mga guidelines siya, sundin mo. At yan ang makapagsaya sa Diyos. Pag hindi mo sundin, ay malaking problema din yan. Kasi, ina-adhere ng Diyos yan yung headship ng boss. No? Hindi yung eye service na pagka nandyan si boss, nandyan si boss. Magkano? Ano sa'yo? Bigas? Ganyan. Bigas. Pag wala si boss. TikTok na tayo. May mga ganun mga grabe yung mga ngayon, di ba? Grabe yung mga wastage of time sa mga company. Daming, kaya nga, ang ginagawa nila, ginabar nila yung Facebook, ginabar nila yung internet, lahat ng mga access sa mga one. Ngayon, bakit? Disturbo sa trabaho, so within the company. Disturbo. Kaya, mga kapatid, kung yan ay sundin mo, may reward din yun. Sabi ng Bible, knowing that the Lord, ano sabi niya? Kung if you do it heartily, hindi dahil boss mo siya, hindi dahil believer na boss pa, hindi. Ang motivation mo dahil ang master mo talaga na pinaglilingkuran si Kristo. Amen? At sabi mo, i-please ko ang Panginoon. And I want to do a quality job, a quality work para masaya ang Panginoon. Of course, kung masaya ang Panginoon, dahil masaya yung boss mo. Amen? Naayos lahat ng trabaho. Knowing that the Lord, you shall receive the reward of the inheritance. Anong sabi ng Bible? For you serve the Lord Christ. So that's the headship of the master over his servant. In an additional, Colossians 4:1, Masters, kayo din mga master. So head po tayo. Head po kayo. Halimbawa, meron kayong mga nagsakop, namasukan sa inyo. Ay ibigay ang dapat ibibigay. Amen? Hindi yung magsulat ang SSS or PhilHealth. At sabi niya, wala ito nalagay sa... Di ba may mga ganong question? So sana maibigay kung anong dapat maibigay. Knowing that you also have a master in heaven. All of this principle, yung kanina 1 to 3, all of those 1 to 6, mga kapatid, minsan sa buhay natin, pag yan ay
swayin mo, or talagang makaviolate ka intentionally or unintentionally, meron pong 7 or 5 na pwedeng mangyari sa ating buhay. Una, ma-distort po ang description ng Diyos. Dinescribe ng Diyos from the beginning na ang lalaki ay iwanan niya ang kanyang mama at papa at magiging head, magiging leader, magiging provider, maging protector sa kanyang wife, at sila maging isa. At walang divorce. Guys, from the beginning, it was not so. Ano po? It was not so. Tingnan po, from the beginning, it was not so. Kaya mga kapatid, mga young people, kung kayo man ay magplano at mag-pray at kalooban ng Diyos talaga yun, tingnan mo ang Bible. For this cause shall a man leave father and mother, and they cleave unto his one to another. He cleave unto his wife, they two shall be one flesh. Hindi yung, and he leave his country and far away from his wife. Walang ganun, di ba? Kundi leave his father and mother. Hindi leave the country. Di ba? Kaya po? Iwanan mo si papa at mama. Huwag mo iwanan yung bansa mo or iwanan mo yung wife mo. Kung ano po ang sakit, di ba? May consequence. Doon may pera ka kasi medyo malaki daw makuha mo sa abroad. Pero may consequence. Alam nyo na yon, na yung ating mga kakilala na nung una, isa lang ang motor kasi pinadala ng kapital eh. Pagka next, 2 na. Nasaya ang husband. Okay, pero binilihan niya, tumubo yung negosyo. Yung tindahan na sari-sari store, nagiging convenience store at mall pa. Tapat niya is baka ganun. Ang problema, yung isa lang anak nila, naging 2. Dumami, hindi lang ang negosyo. So, mahirap na yan. Alam na yan mga story. Ako mismo may story ako dyan. Marami akong kakilala. Ma-distort po. Amen? Ma-defraud po. Amen? Instead, may responsibility si male na hindi iwanan si wife, na-distort na ang divine order and prescription. Ano ang divine prescription? Ikaw mga gustong mag-asawa ng lalaki, iwanan mo si papa at mama. Kahit mga 1 meter away lang. Nasa likod kasi siya eh. Tapos si Jason naman, nasa si Ate Bel, kahit 1 room away, iniwanan pa rin, Pastor, ha? I will leave you my mama and papa, I'll go to another floor. Hindi, ang sabihin tayo, sarili silang badin na operation, hindi man makibasakong si Pastor. Hindi sila magalang maghasik ng, saan tayo ko? Hindi. Kumbaga, na yun. Kumbaga, nasa inner ko nila yun. Pero ang umanang Bible, responsible na ang husband. Responsible na. Kasi umalis na si anak niyang lalaki at meron na siyang bagong kumbaga family. And he's starting a new home. Of course, God is will, please. Nasaya siya na makita ang bagong family na hindi magpapadala sa devil's device. Kaya kung yan ay hindi mo sundin mo kanina yung 3 categories at yung 6 na principle, ang mangyari, sabi ng Bible, for this cause ought the woman to have power on her head. Bakit? Kung yan ay hindi mo gamitin yung mga wife, yung mga batang lalaki at babae, kung yung mga magulang niya hindi niyo susundin, nandiyan yung anghel. Yung mga wife naman, na kayo hindi masunurin sa inyong mga husband, nandan yung anghel. No? Na sila ay tatawanan tayo. Ako, alam mo ba? Christ is the head of the church. Bakit ito? Hindi naman may litrato. Ibang litrato naman. Ibang picture naman to. Katatawanan tayo ng mga evil spirit, mga principality and powers. Ano ngayon kalaban natin? Hindi bakbakan, busilan, hindi. Yung mindset. Amen? Yung spiritual wickedness in high places. Kaya sana hindi po tayo ma-disclose yung ating lifestyle. Patawanan lang tayo ng enemy natin. At maraming disorder sa mga pamamahay. Ayaw ng Diyos na gugulo ang litrato at magulo na ang ating
buhay, hindi na good example. Sabi ng Bible, God is not the author of confusion, but of peace. Hindi ang bata ang masusunod. Amen? Ising naman si Joy. Ayan. Ayan palagi yung sinasabi ni mama niya sa ibin ako, sinong masunod? Ako o ikaw? Maraming good question, no? Oh? Di ba, David? No? Sino masunod? Si Papa o si God? David? Oh. Alam niya yun eh. Alam ng mga bata, kaya praise God, may mga preachers po tayo na nag-remind. Sino masunod? Ang head, ang responsible head. Amen? Kasi kung yung baliktarin na yan, ang mangyari, confusion ang result. Kung hindi mo yan sundin, ignoring God's ordained headship, the father's headship, the husband's headship, gulo! Ang gulo ng mundo. Mga kapatid, may God help us. Number 4, dishonor God's design. Disenyo ng Diyos na magpasakop ang lahat ng mga nasa ilalim. Wives, submit yourselves unto your own husband as unto the Lord, not other man's husband, not other man's father. Amen? Marami po yan sa doktrinang dala natin, no? Na mas mahalin pa si pastor. Marami pa siyang iregalo kay pastor kaysa kanyang husband. Oh, ang mga daughters naman, oh, marami ding mga ginagawa, quote-unquote church ministry. Pero si Papa ang mag-utos, hindi talaga mautusan. Pero pag si Pastor ang mag-utos, ay, Pastor, wala, adversary yun. Ganon ang mangyari. Dishonor na sa design ng Diyos. Dapat pag sinabing Papa, lalo na Pastor pa, Papa pa, Pastor pa, pasayahin mo ang Panginoon by obeying your parents and Pastor, lalo na mga Pastor's kid, di ba? Tere, ising. So, that's number 4. Number 5, disunity among family members. Magkaroon ng problema sa among family members, no? Sinabi ng Panginoon, galing ako sa Satanas. Bakit? Very basic principle. Ako, galing sa Satanas, tapos sisirain ko yung kaharian ng Satanas, nagkasiraan na kami. Very basic principle, di ba? Kaya nga ang term, bakit tayo magkasiraan? Pamilya naman tayo. Ganun ang dapat na tamang disenyo. So wala po, galing ako sa Espiritu ng Diyos. I have the Spirit of God. And I am again, sabi ni Kristo, di ba, pinaalis na yung mga kingdom of darkness. Kaya huwag sana mag-disunity ang members na mag-aaway lang dahil sa lupa. Dahil sa mga ganito, ganyan. Dami po. No? Family members against family members brought into desolation. Bakit? Nagharian si Bunso. Ako ang magpamana sa lahat ng kayamanan. Sabi niya rin, mana ni Papa? Ako! Walang kayo. Makakuya kayo. Matanggat pa ko sa inyo. Wala nang ganon na kingdom against kingdom, family members against family members. Walang dapat ganon. Yan? Si Papa ang masunod. Ikaw yun lahat ng mga punong mahugani sa'yo lang. Nakalista yan. Tinanin ko yan sa dulang. Silangin mo yan. So walang, kasi ma-disunity ang members pag hindi ka mag-obey. Kanya po? So, very, very good sana dapat kung mag-obey. Pero nandyan nga yung seducing spirit, ayaw kanya dapat mag-obey. Sabi ng Espiritu ng Diablo, huwag na mag-obey. So, yun ang mahirap. Kaya huwag ka magpadala. Huwag tayo magpadala sa seducing spirit kasi last, magiging consequence natin is diminishing the testimony before others. Hindi na tayo magiging effective Christian believer, Bible believer, King James of that, right divider. Neither give place to the devil. Sabi ng Biblia, because if you give place, he will conquer you a mile. Sabi ng statement, a disordered family weakens its witness to those neighboring people, mga kaibigan mo, friends mo, church. At sabi niya, saan ka ba nag-church yan? Yan sa Shining Light Baptist Church. Ganoon? Narinig ko sa inyo, mga plato, layas ka dito! Pasagan dun sa bahay. Huwag sana nawa. Amen? Dapat marinig niya, in the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. So, malaman nila na you are, that family is singing something na kakaiba. Kakaiba mo din. So, sana mo din ay maramdaman ko nila yung testimony as we obey those principles of headship.
Ano ba ang principles of headship? Ilagay na lang natin sa 8. No? 8. I-compare natin kung ano at ano ang hindi din. No? Pag sinabing head ka, father ka, head ka sa iyong family, ikaw husband, head ka sa wife mo, boss ka, head ka sa mga empleyado or sino mang mga naghahanap buhay, under sa'yo, or even pastor, may leadership din siya. No? So, now that makita natin ang una, headship is not a cold or blind followers na nag-create siya ng blind followers. Hindi blind followers na mga wife sumunod lang dahil wala siya magawa kasi takot siya. Makasaktan mamaya, bibigyan kayo ng mga sadist husband. No? Blind following husband's command. Ako ang head! Sabi ng Bible, sunod ka or else! Walang ganon yan. Wala sabi ng Bible. Walang ganon na teaching ng Bible. No? I try to search in the Bible kung sino ba talaga yung mga ganon na mga husband. I remember Sapphira and Ananias. Sino ang husband? Si Ananias. Si Ananias, sa kanyang pagdesisyon, uy, laki ng lupa. Binili ni Mike Manibilyar. Malaking presyo si Manibilyar, milyon. Baka dahil maganda yung prime lot mo. Then pag offer, sabi ni Ananias, maganda to. Marami akong mabili nito. Sabi ng wife, baka ganun nangyari, sumunod din si Sapphira. Silang duha nagka-agree. So sa bandang ito, itong blind followers na wife, marami ding example dito na opposite ni Sapphira or Sapphira. Isa dito, si Abigail, wife ni David. Mamaya, puntahan natin. Kung si Abigail, wife ni sa Ananias, hindi siya papayag. At sabihin niya, hindi pwede yun. Sabi ng Bible, laid it to apostles' doctrine. Lahat ng mga, di ba, kaya nasa apostles' feet, i-laid it to apostles' feet. Marami pong mga nagbenta, nilay down. Kaya nga si Barnabas a son of consolation. He was a rich man, marami siyang possession, binenta niya para ibigay at isupport. At marami na silang gawain sa Jerusalem. Masunurin ang wife ni Barnabas? Yes! Pero ito si Sapphira, boss. What siya? Blind follower ang wife. Yeah. Yes, the husband is the head of the wife. Pero hindi blind followers. Amen? Dahil sa command, hindi ka na lang din mag-intervene mga wife. Hindi naman kami kakaya ni Kristo na perfect in all manner, in all points, tempted like as we are, yet without sin. Rule namin, head. Pero may mga weakness points ang mga head. Kaya ang headship is recognition na ikaw, hindi mo siya pinapasunod yung wife mo or anak mo at parang blind follower, wala na silang magawa. Kundi ikaw na leader, ikaw na head, ang iyong authority is over them being their love structure, being their protector, for their own good and for their protection. Sinong example dyan? Ang na-mention ko dyan in correlation sa yung kanina na bad or negative na si Ananias ay si Aquila and Priscilla naman. Na sila mismo ay good example as couple being the head, sinong lalaki doon? Si Aquila. Being the head, ay sumunod ito si wife. At hindi siya blind followers kasi, alam mong pinakamaganda? Kaya nung palagi na pastor, hindi naman joke yun Bakit hindi mo dinalang wife mo dito? Kasi ang nangyari, kung na-expose sa doctrine ang husband, dapat ma-expose doctrine din ng wife. Sabay sila. Si Aquila and Priscilla, palaging nakikinig ni Apostle Paul. Sabay sila. Very good example talaga pag ang church time, gathering time, ay dalhin ang family sa isang setup. Amen? Of course, hindi natin i-discredit or i-delay aside yung talagang nasa weak point na, of course, ang dalhin mo nandun na sa pinaka-hospital, halimbawa. So, ang point ko, ang disenyo ng Panginoon na dalhin mo talaga. Hindi sila blind followers, kundi kung anong napakinggan mo, anong natutunan mo, anong binasa mo ng mga katuruan,
mga even things na pinag-aralan, ano yung sinabi kanina? Sabay kayo. Para hindi siya blind followers. Yung mga na sinakupan mo, na ikaw mismo ang leader ng tahanan. Yan po ang number 1. Number 2, ang headship is not the means whereby boss po siya. Kaya yun ang naging resulta. Kanina, nag-create ng blind followers kasi nag-bossy siya. Like this person, Nabal, yun ang point ko kanina, share ko na lang yung story nito. Itong si David, nag-alis siya sa isang lugar dahil nagtago siya, dahil takot siya ni King Saul, at gusto niya na alis na lang, ayaw niyang mag-retaliate. So, umalis siya at napunta siya sa lugar ni Nabal. Si Nabal, marami po siyang mga tupa. Ngayon, habang maraming tupa, nag-offer si David. Sabi niya, Nabal, I have an offer. I will protect your sheep and your shepherds. Army man siya. At meron akong hiling. Baka pwede kong masustain niyo akong pagkain. Kasi kailangan si David ng pagkain. Kasi tatago nga siya ni Saul. Hindi umayag to si Nabal. Sabi, ano ka? Gusto niyang ipamukha ni David, ayaw ko sa iyo. Sabi niya, parang ganun si David, pambihira naman to. So he prepared a war. Sabi niya, I will declare a war against this person. Oh, kasi imagine king, tapos ni-refuse yung pinaka-humble offer lang niya, protector siya sa mga shepherd at sheep, against enemy, against lion. Ang sa kanya makakain lang habang siya ay ginakuha. Nangyari mga kapatid, si Nabal, pagpunta sa bahay, sinabi sa kanyang wife, nangyari, secretly, privately, pumunta si Abigail kay David, nag-offer. Kasi nag-declare ng war si David on the following day. Sabi niya, David, sana po, hindi niyo patayin yung husband ko. Ito na yung pagkain. Imagine niyo po, nag-intervene si wife. Kasi boss niya ito si Nabal Bossy. Ako'y na masunod. Walang pagkain padala kay David. Pero hindi. Si Abigail na wife, good-hearted. Believer of God siya, the king of Israel. So, the king of, the God of the Jews. So, binigyan ng pagkain si David. Alam mo nangyari? Pinatay ng Diyos si Nabal. Heart attack, kung meron mang term. Kasi yung heart mismo, his heart died within him. After ilang days, namatay siya. Tumigas Tumigas. Kasi nag-heal siya ng fiesta. So, ito yung klaseng tao na hindi good example. No? A bossy husband. Pero, hindi blind follower ang wife. Kaya naging wife ni David si Abigail. Kaya, ang isang head is lovingly lead and selflessly care. No? Maging good example siya, giver siya. Amen? Kung gaano po siya appreciative sa Panginoon, makita ng wife yan, makita ng children yan, mga ama, mga pastor, makita ng member yan, pastor. Kung nag-lead ka ng isang flock, makita nila yan. No? As the one na head of the wife, ay ma-honor ka sa wife mo. No? At i-honor mo din ang wife mo na as a fellow heir of the grace of God. So pareho kayo mga kapatid na maging good example. The one that is leading and the one who is following. They are both heir of the grace. No? Hindi bossy. Ano yung una? Hindi na-create ng blind followers. Hindi din bossy number 2. Then number 3 mga kapatid, hindi sadista. Kaya so ikaw head, sapakin mo na sila. No? At or else, ang kamao ni Manny Pacquiao, babaon sa mukha mo. Hindi ganoon. Or magsabi ka, itong kamao ko, hindi pa na-baptize to. Kasi nung sinabi na pastor, I baptize you, my dear brother, ginanon ang kamao. Hindi ganoon. Amen? Ang principle lang sabi, ang head ay hindi abusive, hindi sadist. Kasi kung gano'n man lang, mawala na yung principle na Christ is sacrificially, lovingly die for his body. And He gave Himself for it. Siya ang nasaktan. Hindi ang kanyang church ang nasaktan. Amen? Siya ang napako. Hindi tayo ang napako. Siya ang namatay. Siya ang lahat ng pain nasa kanya. Hindi ngayon ang nangyari, maraming nangyari sa mundo. Balita dito, balita doon. Dahil sa droga. Di ba bro? Dahil sa droga. Na-disorder na ang mind. Kaya meron ng abusive husband. Kaya wala akong makita na tao sa Biblia na abusive husband. Wala ni isa. Walang nagsapak sa kanyang wife.
from Genesis to Revelation. Bakit? Hindi po doktrina ng Panginoon yan. Doktrina ng diablo yan. Amen? Because of whatever influence, either liquor, drugs, or whatever mindset na wrong. Hardship is a believing woman's recognition na kayo ang protector at under sila sa protection mo, hindi mo sila saktan. Being a husband, being a father, at lahat ng nasa ilalim mo ay maraming atake, i-atake sila. So instead na saktan sila ng kaaway, dadaan mo na sila sa iyo. Anong tawag doon ni Pastor Ben kanina? Ay yung mga kasal natin, sabihin mo mga husband, mga father, may mga daughter, sabihin mo sa mga sa anak mo na babae. Gusto mo asawa anak ko? Isang bala ka lang. Sabihin mo, may protection ka, father. Sabihin, huwag mong hindi lang isang bala, isang magasin. May protection under sa power ng head. Amen? Kaya mga anak, sunod kayo sa inyong magulang dahil under nito ang protection kayo, protected kayo. Kaya mga daughter, paano kayo nagiging inalagaan ng Diyos? Mula batang pa, merong protection, papa. Then pagdating ng time na mag-asawa na, tapos nag-approve na si papa doon sa lalaki, this is the delegation of the coverture. Sabi ng mag-officiate, who gave this woman to marriage? Sino yung authority? Sabi ng papa, ako po. Binigay na. Delegated. So, protected pa rin siya. Talagang in a span of seconds na transfer na. Pag ganon, I do. Hindi talaga na may split of na transfer, protection pa rin. Husband na ang kanyang protector. Amen? New family. The protector is the husband. Kaya makita natin, God is so good. Amen? God is so good. Kaya nung na-transfer si Sister Jessa, sabi ni mama niya, kami bahala sa husband mo. Protektado ka naman. Wow. Amen? At malapit na kayong dumami. Amen? Number 5, Odette. Number 5, diba? Number 4, headship is not public humiliation. So, ikaw ang head, ikaw ang leader, ipahiya mo na sila. Hindi yun humiliation, embarrass mo mga wives, i-embarrass mo yung daughters mo. Hindi po, kundi recognition na sila ay weaker vessel. Amen? Meron dapat, sabi ng 1 Peter 3:7, na i-give honor. Giving honor to the wife as a weaker vessel. So, kailangan sila na meron kang recognition na sila ay hindi i-embarrass. Even emotionally. Amen? Even physically. Amen? Hindi sila i-embarrass mo ko din. Rather, recognize na weaker vessel po sila. Number 6. Number 5. Headship is not always 100% agreement of wife with the decision of the husband. Baliktad na. Kanina, the way around. Di ba kanina yung wife, nagsabi niya, okay na ba to? busy ang husband, napauo, 10,000. Di ba? What if yung husband ang nag-decide tapos 10,000? Baliktad yung kanina. Di ba kanina, napauo kasi busy siya eh. Marami siyang ginagawa. Maraming clienting tumawag. At sabi na, sige. Pero dumating na 10,000. What if kung ikaw ang nag-order ng 10,000? Patay na siya. Hindi lang ikaw isang magasin. Basuka talaga. Sabihin ni Sister Michelle, ano yan, Arnold? Bakit ka pumili-pili dyan? Meron ka na nga, bibili ka pa. Addiction na yan. Wala, dami ng sermon si wife. So, hindi 100%. Amen? Hindi 100%. Pero mga wife, ito yung pinaka isa sa mga natutunan sa aming mga mentors. No? Pag may desisyon si husband, at alam mo na medyo mahirap, ang tawag nga na sa term a leap of faith. At sabi niya na, Merly, gusto ko na sama ko sa Bohol. Sabi ni wife,
sino ba yung dito sa church? Sama din si Josiah. So maraming ang desisyon. Alam mo yung alanganin ba? So may iba yung desisyon. Hindi pwede yun. Mga ganon-ganon. May mga desisyon sa mangyari. May mga desisyon ng husband na sa tingin nyo, may mga bagay na mga wife, medyo mahirap to mga ganon. So, ito yung mga statement na natutunan ko sa mga mentor. Trust the Lord with your husband. Decision. Kasi, hindi naman ako bilang leader at head of the home na magdesisyon na ipahamak tayo or ikayo. So, be sure din mga husband na yan ay will of the Lord. Be sure din na sinasaliksik mo yung desisyon na bago magsabi ng gano'n. Amen? Baka at the end of the day, ay talagang ano yung consequence kasi mali talaga yon. So, alam mo na by the will of the Lord, sinaliksik mo ang kasulatan at ang kaniyang authority at sure ka na leap of faith ito by the grace of God. Hindi ito mapahamak ang aking family. I-explain mo lang kahit hindi 100% si wife o dad. Ang mangyari, headship is believing woman's recognition and acceptance of God's decree. Anong decree mga wife? Yung desire nyo shall be to the husband. Sino yung desire mga daughters? Shall be to thy father. At sabi, Papa, okay sa iyo yan, maging husband ko. Sabi ni daughter, diba? Trust me, my daughter. Trust the Lord through your papa na it will good for you. So, maraming example yan, no? Kasi nung tayo na si Sister Ben, Pastor Ben, okay lang, baro ako, Pastor. Pastor Ben, may lang bayad ba? Walang bayad. May time kasi nagpaalam ni lalaki sa daughter ni Pastor. Sabi, alam niya, to protect her daughter, may sinabi siya, ay, Brad, ganito Brad. So, that's a protection. May sinabi siya ng mga reason. Kasi kung hinayaan niya yung lalaki nagpaalam sa kanya, diretso na agad sa daughter niya, hindi yun naging examination sa protection. So, i-protect niya ang daughter niya by siya muna usap na maayos. Okay naman ang lalaki, nakaintindi kasi of course si Pastor Ben, protection sa kanya. Pero nung time na hinug na, the time will come na mayroong isang man enough na magsabi ulit, Pastor, praying for your daughter. Sabi Pastor, kita niya yung testimony, of course, members church din, kita niya for how many years. At sinare niya sa kanyang daughter. Sabi niya, Daddy, yes, Daddy. Yan sabi niya. Turuan niyo yung mga daughter na magsabi, yes, Daddy. Kung ikaw ang nag-recommend, 100% yan, alam ko. It will good for me. Paano po? It will good for me. Paano po? Kaya very important na mag-adhere tayo sa biblical doctrine. Kasi kung tayo ng mga head naman, hindi tayo mag-adhere sa biblical doctrine, baka doctrines of the devil ang kuha natin. Malid natin yung daughters and wives natin at family natin into destruction. Kaya head, recognize them na kayo ang ruler over them. Kaya number 6, last ko na tayo, headship is not lack of consideration of the needs of the wives. Kaya so, ikaw ang head, no? At sabi, bigas. Sulat tayo bigas. Ako ang head! Mamaya na! Wala akong pera. Gamitin mo pagka-head mo agad. Sigawan mo na agad. At sabihin mo, Mama! Oh, Mama is parent over the children. Mama! Wala na tayo. Sabihin mo, wala akong pera. Oh, kasi ikaw ang parents eh. Sigawan mo lang yung anak mo. Diba? Di mo ako. Pagdating sa tindahan. Sabihin mo ng tindahan na bili na walang pera-pera. Pabili pong bigas. Kasi 5 kilo po. Binigay. Bayad. Bili to na walang bayad-bayad. Sabi ni Mama eh. Kuha ka na walang pera-pera. Bili po ako na walang bayad-bayad. Ganon kagulo. Amen?
pag hindi maayos ang headship. Amen? Dapat ang head, very careful po sa araw-araw na pangailangan. Spiritually, very important ang spiritual provision, the needs of the wives and daughters. And next, physically, lahat ng mga kailangan. Kasi sabi ng headship na tama is a design that God, ang illustration mo ba din, makita natin na protecting and sacrificially provided by everything kay Kristo lahat. Amen? Hindi niya tayo pinabayaan. Sacrificially, He died, buried, and rose again. Everything was provided. Everything was provided. From head to toe. Amen? From within and without, protected. Soul, ligtas. Spiritual, ano nga yun? Testimonial salvation. My words of God, gagamitin para, ano nga yung point ni Evangelist Kenneth? Saved from apostasy. Lahat ng protection nandun. Then, body. Yes. Maraming pain. Di ba? Pero, one day, babangunin din tayo. Babangunin din tayo. So, lahat ng area ng protection, lahat ng area ng provision, hindi tayo pinabayaan. Yun ang tunay na head. Amen? From all points ng mga kakailangan, nandyan ang Panginoon. Praise the Lord. What a blessing. Number 7, ang headship is never an acceptable excuse of neglect or defraud. Okay, so, ikaw ang husband, kasi ikaw ang leader, dinidefraud mo na sila. Hindi po. Don't defraud your wives, don't defraud your families. Huwag mo silang i-defraud, no? Huwag mo silang i-defraud, no? So, sana mo din ay, ang headship is ganito. Ang call to honor and call to provide, hindi pabayaan lang. Pabayaan kasi, ganun din yung association kanina. Pabayaan lang, instead na mahalin mo sila till the end of your life, till the end of your breath. Then, the last but not the least, diretso na tayo sa last. Headship is not setting aside of wife participation in the management of household or even the church ministry or the ministries na pinagkaloob ng Panginoon. Ikaw, head. Saan ka pupunta? Conference first time natin. Shining light. Church natin. Ay, hindi pwede. Ikaw, ang wife, susunurin ka. Next naman, yung paluin din, nag-announce naman si pastor. Mga brethren, tulong tayo. Bayanihan tayo. Next day, punta pa na siya. Ay, hindi pwede! 2 beses na. So, dahil kaysa ikaw ang head, sunod talaga si God. Di ba? Panya po, hindi dapat, kung ikaw believer na husband, at alam mo ang pangailangan, at alam mo na, nagtrabaho ka din, hahanapan ng paraan na magpa-participate ang mga part sa family. Kasi ang family, gaya na sinabi ni Pastor Ben, hindi po hiwalay sa church. Amen? Hindi hiwalay sa church. Ang family natin, hindi hiwalay sa ministry. Amen? So, protected love structure nga yung local church, kung saan yung family may ma-expose sa doctrine ng Panginoon, ma-expose sa lahat ng mga nourishment na spiritual, gagamitin ng Panginoon. Kaya I will bring my family members. Ako, local church family ako. Ako yung nagdadala doon. So, dadalhin ko sila sa mga greener pasture. Punta tayo doon. Maganda. Marami kang matutunan doon. Ano ba? So, dadalhin mo sila. Magpa-participate din sila. Huwag mo silang ialis. Amen? Huwag mo silang ialis. Amen? So, may minsan kasi, ang ibang mga family, ang dala lang, mga husband and wife. Pero ang mga bata, iiwan sa bahay. No? So, may mga ganun. Sana po, dalhin natin. Dahil anak, lahat na yun, kung sino ma-invite na sa church, dalhin natin. Amen? Let them participate, mga head. Let them participate. Kasi headship is recognition to set an example in the homes of the bishop. Anong ginawa ng bishop? Dinadala niya yung family members niya. Kasi paano niya masabi mga family sa church, dalhin natin ang Panginoon, ang mga anak natin, ang ating mga wife, i-lead natin sa Panginoon. Pero wala ni isa ang mga anak niya sumusunod. Paano yung pagiging good example, di ba? Hindi, di ba? So, ang headship is, hayaan ang mga anak ay mag-participate. Amen? Hayaan ang wife na maging good example, nandun na lahat, mga sa churches of God. So, connected po yun. Kaya, last, ang conclusion, ito na yung conclusion ko, preacher. So, I pray na sana maging blessing ito, yung it will lead to a guidance for a biblical marriage. 2 yung ginamit mo 2. A biblical marriage. Kaya knowing those principle of headship, mag-lead na siya na kung ikaw unmarried, Tere, gising ka na? No, one day, malalaki na yung mga young people natin. Di Kuya Manong, matangkat na. Kuya Yuni.
O mga ito Brad, nagpakita ka na. So one day mag-decide ka mag-asawa. So dapat responsible ka. Yung headship, yung kanina. So ipalagay na lang natin yung acronym kasi wala lang akong mahakabas. Baga, by the grace of God, gusto ko lang i-summarize into acronym. Ilagay na lang natin yung it will lead you to a biblical marriage. If you decide na I will, Papa Marlon, I will now decide. Mas bata ka pa tingnan, alam. Alam ni Brother Francis yan. Kaya Brother Francis, no? Letter M, mutual respect. Now, matutunan mo na sa marriage, may mutual respect ng head. Of course, honoring and respecting sa honor at design ng Panginoon. At order and relationship sa loob na ang isang husband is particular to love his wife even as himself. So, how he respect himself, you also respect that woman na one day maging wife mo. And sabi niya, mga woman, see that you reverence her husband. So, it's a synonym of respect. You know? Giving honor sa husband. Na hindi ka talagang siga. Na mga daughters na one day, mga woman na ipag-pray ang Panginoon ang bibigay sa iyo, hindi yung bibigyan ng Panginoon na isang kindat ka lang, madala ka. Yun. Kundi, marunong mag-respect na sana Lord, ikaw na bahala Lord in virtues. Basta I will mind you. Ano ba? Mutual. Kasi sa marriage, mutual respect. That's the number M. It will lead you a biblical marriage. Yan po ang characteristic. A, accountability. So, walang magsabi na, ikaw kasi. Walang ganon. Walang turuan, just like Adam and Eve. Both husband ay mag-answer sa Diyos. May role sila, at sinabi ng Bible yan, kung anong gagawin mo, sa buong puso mo, ay meron pong magandang resulta. God is a rewarder. Amen? Kung iyan ay mindful ka sa accountability, one day, mag-decide ka, accountable, ikaw pa nga, sarili mo ba, hindi mo makahandle, hindi ka pa accountable sa papa mo, sa mama mo, even sa pastor mo, how much you are handling a person of all your life, at the rest of your life, until death do us part, or rapture. Amen? So, dapat matutunan mo accountability. Na lahat ng gagawin, nandun yung heartily as the Lord. So, yun po ang pangalawa. Yun na po ang pangatlo, responsible. I think about meaning kasi hindi pa ako nakakuha ng mga dictionary, mahabang mga meaning. Like sa 1828, Noah. Pero nung word study si Evangelist, yung tawag doon, yung etymology of words, at saka word syllable, yung syntax ng word, kung paano siya nagkabuo ng prefix, suffix, mga root word. Sabi ko, ano ba yung meaning ng responsible? So doon pala, ang tinatawag na able to respond. Ibig sabihin, pagka bibigyan ka ng task bilang husband, bilang father na, kaya mo bang i-handle? Are you able to respond the need of your wife? Are you able to respond the need of the children? Are you able to respond? Kaya sinabi ko sa inyo, kung ang binatang lalaki hindi pa responsible sa kanyang sarili, hindi nga kayang bilhan ang kanyang sarili ng sapatos, hindi niya kayang bilhan ang kanyang sarili ng ano pang klaseng necessity yan. Magbuhay ka pa ng ibang tao. Hindi ka pa nakabili ng pizza ni Papa. Or magpakape man lang. O, sabi mag-asawa ka na. Di ba, Brother Don? O, sabi ni Papa, magkano naman ang savings mo? Yun. Sabi ko, Juan po, hindi ka makasagot yan. So, mga kapatid, very, very important ang responsibility. Amen? Kasi one day, pagka mag-asawa ng mga young people, 1 Peter 3:7, maging husband kayo one day, ay kasama nyo na ang inyong alagaan. At i-dwell nyo na with knowledge. At mag-honor kayo doon sa kasama nyo na weaker sila. Kala nyo ba
Akala nyo ba na, may iba na ako, assistant or whatever. No, weaker. Kailangan sila ng guide. Kaya pinasan sila para i-protect mo sila. Galing sila sa family, protected measure ng father, nasa iyo na. Ikaw na magbantay. Then, kayong dalawa, both heirs together of the grace of life, that the prayers be not hindered. Responsibility is very important. Amen? Are you able to respond? Number 4, righteousness in leadership. So, in a biblical marriage, gaya na sinabi Pastor Ben, biblical doctrine about marriage, nandun yung righteousness. Amen? Because the Spirit speaking expressly in the latter times, some shall depart from that. And they will give heed to unrighteousness, ungodliness, selfishness, covetousness, ano pang klaseng spirito. Doon sila bumibigay. Dapat hindi. Tayo ng mga leader na tahanan sa marriage life natin, righteous leader tayo. Amen? Righteous leader. Exercise love, exercise truth, exercise integrity. Very good example si Job. At the end of their relationship na nagkahiwalayan na siya, sino ang good example na yung husband ni Job? Sinabi na, grabe naman. Faith mo, integrity mo, patay na anak mo. Ubus ng ari-arian mo. Wala na ang iyong kagwapuhan. Bulot yung lahat. In fact, curse ka ng dahil. Tunglo mo ang Diyos. Sa Bisaya ba? Tunglo mo. Sumpa mo ang Diyos mo. Wala na. Ano ang ginawa ng Job, the husband, the leader, the head? Shall we not receive evil? Good lang bang gusto mo? Sabi niya, di ba? Pero kung evil, mamimili ka, ayaw mo dito, mainit. Kapatid, life ay hindi lang good. Amen? After the fall, hindi na libre ang pagkain. Hindi na magandang buhay lahat. Bed of roses lahat. Hindi po. Ang binigay ng buwan sa babae, sorrow, and bring forth children, lahat na yun. At sa lalaki, in the sweat of face, bring that bread. Give that bread to your children and to your family. Banat buto, mga lalaki. Kaya leadership. Kaya pakita mo si Kristo is a good example of a righteous leader. He is a good example of the righteous leader. Because being the head, he loved the church. Paano niya i-demonstrate? Cross. He died at the cross. Siya ang nahirapan. Ano tawagan niyo? Love, sayang ka. Bakit ako sutusan mo? Yan ako. May ginawag ako dito. Ginamit pa yung pagka-leader eh, no? Imagine mo, love, pag-walis ko, bakit ako na naman? Anak, ulis! Hindi mo alam na nag-ala siya. Alam mo yung nag-parayik sa Bisaya? Lambing. Tinitest ka lang niya ba kung saan ka ma-discomfort, ayaw mo. Si Kristo nga namatay. Mas maganda sana, love! Upo ka lang, ako na maglaba. Wow. Tawag si Mercy. Ako na mag-sign. Okay dyan. Pawisan ka to. Kasi lahat ng pain, lahat ng nandun na lahat sa husband, Christ died. Mr. J.M., di ba? Sister Karen, awin ka dyan. Ako na magluto ng pandesal. ako na lahat. So, Pastor J na lahat. Pastor. So, kuhan niyo po din. Tingnan mo yung righteous leader died at the cross. Amen? Died at the cross for our sins. Amen? Hindi tayo ang nahirapan. Siya ang nahirapan. Kaya magulang tayo. Di ba? Nahirapan tayo. Di ba? Walang tulong. Kaya mga anak din, nahirapan ang mga magulang nyo. Di ba? Nahirapan sila. Being a righteous leader, hindi kayo tinalagay sa isang karton, nilagay doon sa ang burnal. Not a righteous leader. Not a righteous leader. Not a righteous leader. Hindi winaldas yung pera, hindi winaldas lahat at vino na lang at alak na lang ang inatupag at manghingi ng pagkain si anak, walang maibigay. Bakit? Dili righteous leader, hindi righteous. Di ba? Maraming ganon nasisira ng tahanan. Inuna ang alak kaysa bigas.
Kawawa. Kaya, let's pray na ano ang solusyon na maging biblical marriage? Salvation of the soul. At the gospel of Christ preached to them. At masave po sila. Righteousness will be known. Amen? Doon magsimula. A good start. Pwede ba? Habang buhay pa. Amen? Papa ko. Kasi unbeliever ng papa ko eh. Pero nung nag-attend sa mga Bohol Conference, ganun pala ang husband. Ganun pala. Kayo, papanatan ko. Bantayin mo si mama dyan ha. Huwag kang magbugoy-bugoy. Parang sabi kay papa. Then encouragement lang. Hindi naman yung nagkuman. Encouragement. The way I speak. Kaya matagalan tayo. Letter I na tayo. Intimacy and unity. Kasi sabi ng Bible, therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one. Amen? So pag biblical marriage, one. Pag biblical marriage, one. Can you divide one? Hindi. Kaya may unity sa biblical marriage. Reflecting oneness with Christ as the center of the marriage. Good song, no? Give us home, Lord, that Christ is the master, amen? That the Bible is still preached, amen? And the song of the Lord is still sung. That's unity and intimacy. And next, A, affirmation and encouragement. Synonymous lang po sila, means building up, like the responsibility ng mga leaders, mga head, na comfort the people, comfort your children. Husband, comfort your wives. Together, comfort yourself. Edify one another, even as also ye do. Kasi, ang marriage is comforting one another, building up one another. Bakit? Kaya sinabi ko, though picture tayo ni Cristo, brad, pero nasa flesh po tayo. Itong human. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ live. So, may struggle pa itong flesh nito. So, minsan, hindi ang picture si Kristo, iba na ang picture natin. No? Iba ng litrato. Kaya mayroong encouragement and affirmation, building up one another between the marriage. No? Continuous po. Yung sila sa Ananias, si Priscilla at Aquila, very good example na sila po ay nag-encourage one another. Nung nakita nila si Apollos na nag-preach, kulang po ng knowledge about the mystery, at nag-encourage si Juan, honey, pili ka ng ganito. Kung may mag-imagination tayo, accommodate. Sabi niya, Apollos, come to our house and we will say something. And yung building one another nila, talagang accommodation nila, the affirmation nila one to another, how they relate to one another sa work ng Panginoon. Hindi sila, ano tawag mo sabihin? Oppositionalist. May opposition ng wife. Nagdadala ka na magbisita. Hindi ka marunong maghugas ng plato pagkatapos yan. Iiwanan ka niyan, lalo na si Pastor Ade. Joke lang yung Pastor. Kasi minsan alas 2 sa kadlaw, diba? Madaling araw, Brother Jack, tas dami ng mga baso dun sa harap. Tapos pa kayo, okay na, let's call it the day. Ganon. Hindi talaga matulungan si Banjil. Banjil, ang dami naman. Mga sisindi. Ano ba, iniwan kasi yung mga amigo. Iniwan ka sa mga ere. Imbitahan mo pa sila. Hindi po susuko. Continue pa rin ang building up. No? Masaya pa rin ang wife and husband na may bisita. Amen? Hindi yung sakit sa ulo. Daan namin na no? Hindi yun. Masaya kayo. Amen? Ngayong good example ng good characteristic? Hospitable. Amen? At sabi ng Tagalog, Bisaya ko no? Sobrang niyang hospitable. Hindi siya marunong mag-Tagalog. Ipasok lang kayo. Isipin niyo lang ito. Bahay niyo ba ito? Nag-usap kasi ni Marlon kanina. Sa mga Bisaya ba? Hospitable siya. Pastor siya. Pero hindi siya marunong mag-express sa Tagalog. Okay, kain kayo. Isipin niyo lang ito. Bahay niyo ba ito? Mga kapatid, lahat ng relationship start doon sa home. Amen? At lalong-lalo na sa husband and wife relationship. Before nation was created, Adam and Eve was there. Before the church was there, being the Jews and Gentiles, composed of family, Adam and Eve was created first. Amen? So
the basic unit, na very good example, husband and wife. The foundation ng relationship, husband and wife. Nandun, nagsimula sa Garden ng Eden. Kaya, nag-encourage sila one to another. Amen? Kaya si Adan, naghanap pa ng iba? Wala po. Sino nauna namatay? Hindi ko na mapansistor kung sino nauna wala sa kanila. Amen? Pero picture sila na kung si Adan may Eve, si Christ merong church, at tayo mga husband, let the example tayo sa ating mga wife. Amen? At ang wife din, support the husband. Amen? Support the husband, mga wife. At ang mga husband, letter G, guidance. Biblical marriage ay result of guidance. At nandun yung gentleness. Of course, i-guide mo. Hindi yung guide ka, pero hindi ka gentle. Husband leads in spiritual family matters with gentleness. Yun yung kanina, yung not bossy, not harshness. Christ within is the spiritual guidance of marriage. Sabi ng Bible, 1 Peter 3:4, let it be the hidden man of the heart. Oh, ano ang biblical marriage, Brad? Of course, biblical na nga at Christ-centered. Nandun si Kristo sa heart. Amen. Kaya kung may mga families nating ginawin to Christ, that will be a good start for them. Dati, ang guidance nila sa family by culture and by religion. Pero nung after nalaman nilang real salvation, by the hidden man of the heart. Yun ang biblical. Yung center nila, yung nananahan sa kanila, the indwelling Christ himself. The hidden man of the heart. Ganda ng marriage pagka si Kristo ang ina-please. Amen? Kasi yung siya ang gina-please, no, Dad? Kaya, merong term, no? Si mama ni Sister Jessa, di ba? May adjustment, di ba? Dati, narinig ko yung speech mo eh. Nung kinasal sila. May adjustment po kayo niyan. Makita niyo po ang kanilang growth, di ba? Being married couple. Bakit? Hindi nag-adjust sila sa isa't isa. Saan nila in-adjust? Dito po sa sarili. Kaya, ang kanyang flaws adjustment, mabilis na lang. Bakit? Ang mind ni wife, dito. Ang mind ni husband, dito. Ang ganda. Di ba? Pero kung ang mind ni wife dito, pero ang mind ni husband iba, doctrines of devil, sabi Pastor Ben, gano'n yun, magka-clash. Kaya, let it be the hidden man of the heart. Saan makita? Dito. Amen? So, when was the last time, mga husband, you read the Bible with your wife? Or, yung sabi ni Pastor Ben na, cellphone dito, si husband dito. Tapos nag-chat, tulog ka na. Tulog ka. Lapit na lang dyan, tulog ka na. So, dapat mo din makita ng mga bata sana yung ating relationship, husband and wife. Kita na, si mama papa na nagbabasa ng Bible sa dalawa. Kita, no? O, kung wala ng husband, kasi nasa langit na, of course, ikaw din, makita ka ng anak mo, mother. Di ba? Makita ka na you are in guidance with that hidden man of the heart. No? Last but not the least, last na. Parang nag-smile na kayo. Kakain na kami. Biblical marriage. Example of Christ love. Siya talaga ang pinaka-tantamaan. Siya ang pinaka lahat ng preeminence sa kay Kristo. Amen? In all relationship, He is the preeminence. The husband demonstrates Christ's sacrificial love. The wife mirrors godly submission. Basahin natin lahat. There you go. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as the Christ is the head of the church. So wala pong mangyayari na biblical marriage kung wala itong salita na ito. Kung wala ang love, yes, magkaisa kayo sa pera, pero wala sa pagmamahal. Wala yan. Because in everything, there is always a charity. Because charity is the greatest of all. Yes, there is faith. Yes, there is hope. But the greatest of this virtue is charity. Love in action. Hindi nga, sabi nga ni, nung nagsabi ni Evangelist, hindi nga, it will diminish the meaning. Kasi ang charity is talaga siya? It's another unique word na in-emphasize ng 1 Corinthians 13. Di ba? Modern version, love yan.
Pero charity is above all. Amen? Above all. So may God help us to have a biblical marriage. Amen? Saan nagsimula? Yung awareness na meron kang responsibility. No? Ngayon, nagpa-practice ka ba? OJT ka ba under your papa? Anak! Francis, ready? Papa, praying pa rin. Anak, everyday, tinacheck ni Papa. Ready? Praying pa rin. Until sa time, mag-decide, I am ready. I am ready. Francis. Ako din? Okay, Francis. Hindi, ikaw kasi ang ikaw kasi matangkad dyan eh. Kaya nakita ko. Nakatayo ka na ba o nakaupo? Kaya si Pastor Rodel kasi leadership with laughter. Amen? So I'm just leading you na masaya eh. Masaya ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen? Let us pray. Father, I am thankful that you are our Father in heaven. At naging masaya po kami dahil nagsimula yun nung time na nakasumpong kami. Rinig namin, hearing and hearing of faith. Gaya ng picture kanina. And that day, the turning point of our life, na kami ay naligtas by believing the true gospel in our time, the death of your Son, Jesus Christ, for our sins, was buried and rose again, complete, and that's sufficient at sufficienting tapos na, Lord. At doon nilagak namin ang aming pananampalataya. Doon nagsimula ang kabuluhan ng buhay namin. At sa mga taong nakarinig sa mensahe doon, kanina at even ngayon, reminder muli na kung hindi pa sila, sigurado hindi pa sila ligtas, nawa Lord, ay ilagak nila ang kanilang pananampalataya doon sa tapos na ginawa ng inyong bukura. At they will trust on the Lord Jesus Christ as that finished work of Christ ay yun ang power niyo, Panginoon, para maligtas sila. At Lord, kami na mga ligtas at nakita namin yung responsibility namin bilang ako, husband, bilang father, and even leading a flock. I have responsibility, Lord. Sana, Lord, I know yung grabe, yung gravity kanina, yung bigat ng warning na nagsisidyus ang mga spirito sa paligid namin. Evil spirit, unrighteous spirit, Lord. At yung lahat ng gagawin ng Satanas para masira lang kami. At salamat dito sa Subic Sambales, merong church na nag-help ng ganito para ang mga brethren in the Lord ay ma-warningan, mabigyan ng exhortation, warning at instruction. At lalo pa kaming malakas kasi ang labanan dito, Panginoon, sa mundo ay yung spiritual wickedness, yung mga mindset, wrong mindset. Kaya Lord, help us to cast down all imagination that is controlling our mind, may stronghold na ang kaway that will lead us to destruction. Help us, Lord, na masira yung mga stronghold na itinanim ng Diablo sa mind namin. At kami, Lord, ay mag-continue to reckon. Mayroong buhay kami na mapagamit sa inyo at instrument of righteousness. And Lord, may the Lord Jesus receive all the honor and glory after all the learning namin natutunan, kayo ang nag-glorify. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone and thank you, preacher, for the privilege. Pastor Rodel, salamat. Church, salamat sa pag-aluga sa amin and pagbigay ng opportunity. To God be the glory.